Sa lumang gitara at mga tawanan na naiwan sa music room, isang simpleng high school crush ang tumatak sa puso ko. Sa puso namin. Isang babae na hindi namin akalain na bibihag sa mga puso namin at mananatiling pinakamasayang 17 ng buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Tyrone. 17 ako noong nangyari ito sa akin. At ito ang aking confession diary. Grade 3 pa lang kami ni Casey ay madalas na kaming magkasama. Magkapitbahay, magkaklase, magkaaway kapag inubos niya ang chichirya ko. Magbabati muli kinabukasan na parang walang nangyari. Sabi ni Mama, para daw kaming magkapatid na pinaghiwalay lang ng bakod. Ako naman, bata pa noon, akala ko normal lang na may isang taong laging nakadikit sa'yo na para bang isang anino na marunong magsalita. Siya ang una kong kaibigan at akala ko siya na rin ang makakasama ko hanggang sa pagtanda namin. Noong tumuntong kami ng high school ni Casey, nakilala namin si Lester. Tahimik, laging may gitarang dala, amoy pulbos at bagong plansya palagi ang polo. Sumali kami pare-pareho sa music club. Ako sa drums, kahit na gitara talaga ang tinutugtog ko. Medyo may alam din kasi ako sa drums. Si Casey sa vocals dahil maganda talaga ang boses niya. At si Lester ay sa gitara. Doon nagsimula ang trio namin. Tay, crush mo ba si Lester? Bulong ni Casey habang pinapanood si Lester na mag-tune ng gitara. Ulul. Bagay kayo, pareho kayong mukhang mabait pero parang pareho kayong laging may toyo. Tinampal ko siya ng bahagya gamit ang notebook sa may ulo. Tumawa lang naman siya, yung tawang parang walang problema sa mundo. Nagtawanan kami at nakisali na rin si Lester. Straight ako, Casey. Nakangising sambit ni Lester. Lalo naman ako. May crush nga ako eh. Sabat ko naman. May crush ka na? Tuli ka na ba? Pabirong tanong naman ni Casey. Oo, gusto mo ipakita ko sa'yo? Inakbayan ko siya at nagtaas baba ang kilay ko para pahintulutan ako sa hamon dahil ipapakita ko talaga sa kanya ang tinatago ko. Kinalasaman niya ang pagkakaakbay ko sa kanya. Pumunta siya sa unahan ng stage. Ang bastos mo, Tay. Inumpisahan mo kasi ako eh. Dahil dyan, sagot mo lunch ko. Ano? Bakit ako? Si Lester na, mayaman naman yan. Oo siya, nagbuburaot na naman kayong magkaibigan dyan. Saad naman ni Lester. Ayun oh, lakas talaga natin kay Bossing Lester. Sabi ko habang pabirong minamasahe ang balikat niya na may karate chop pa. Tuwing labasan namin, madalas kaming tumambay muna sa may food park na malapit sa school namin. Masaya kaming tatlong kumakain ng paboritong siomai ni Casey na maraming chili garlic sauce at 2 pigang kalamansi at kaunting toyo lang. Manong, pabili nga po ng siopay. Sabay kaming nagtawanan ni Lester at inaasar-asar si Casey. Ay nako, pinaghalo mo na naman ng siomay at siopaw. Natatawang sabi ko. Katakawan mo yan. Humagalpak naman ang tawa niya si Lester. At bago pa sana hampasin siya ni Casey, ay muli siyang nagsalita. Manong, isa nga pong siomay at siopaw para sa matakaw naming kaibigan. Tumawa ako ng malakas. Isang kutos ang natanggap ko naman kay Casey. At si Lester naman ay hampas sa balikat. Pareho tuloy kaming napaaray. Si Casey ang klase ng tao na mahirap hindi mahalin. Mahilig siya sa lumang OPM na hindi namin alam kung saan yan nahuhukay.
At sa paniniwalang lahat ng tao ay mabubuti, basta maging mabuti ka rin. Kapag may practice kami, siya ang unang darating. May dalang turon na nakabalot sa brown paper. Bayad ko sa inyo kasi sintunado ako. Lagi niyang biro. Hindi siya sintunado. Thoughtful lang talaga siya na hindi niya inaamin. Siya ang dahilan kung bakit may nanunood sa music club tuwing intrams. Kapag kumakanta siya, napapasaya niya ang lahat. Hindi lang kasi maganda ang boses niya. Magaling din siyang host at nagpapatawa sa mga estudyante. Tuwing nasa klase kami, kapag nakikita ko siya, ay parang nagiging mas maaliwalas ang classroom. Kahit sira na ang electric fan at amoy pintura ang pader. Hindi ko talaga alam kung kailan ko unang naramdaman. Pero higit pa sa pagkakaibigan ang gusto kong mangyari sa amin ni Casey. Ngunit may parang kumurot sa puso ko nang makita sina Lester at Casey na nagngingitian ng palihim habang nagpapasahan ng secret note. Nakaramdam ako ng selos dahil bakit hindi nila ako sinasama sa kanilang usapan. Doon ko naramdaman ang pagiging third wheel ko. Isang hapon, pauwi na kami galing practice. Nauna si Lester bumili ng soft drinks. Kami ni Casey ay naiwan sa tapat ng gate. Tay, tawag niya sa akin. Ano? Kapag ba may nagustuhan ka, sasabihin mo kaagad? Hindi ako agad nakasagot kasi sa totoo lang, siya ang nagustuhan ko. Matagal na. Hindi ko lang alam kung kailan eksaktong nagsimula. Siguro, noong una niya akong pinagtimpla ng Milo dahil may sakit ako noon. O noong sinamahan niya akong umiyak nang namatay ang aso kong si Dagul. Ewan, depende. Alam kong hindi iyon ang sagot na hinihintay niya sa akin. Hindi ko kasi alam ang isasagot ko. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mata. Ang hirap pala, no? Nanatili akong tahimik. Naging routine na naming tatlo ang Sabado. Practice sa umaga, kain sa karinderya ni Aling Nena, tapos tambay sa covered court hanggang sa magdilim. Doon ko nasaksihan kung paanong unti-unting nahulog si Lester kay Casey. Yung paraan ng pag-abot niya ng tubig, yung pag-iingat niyang ayusin ang mic stand bago kumanta si Cass, yung paghatid sa kanya hanggang kanto kahit out of way sa bahay nila. Pre, gusto ko si Cass. Pag-amin ni Lester, isang gabi habang naglalakad kami pauwi, hindi ako agad nakasagot. Okay ka lang ba? Muli niyang tanong. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Tanong ko naman. Dahil best friend mo siya. Saka kaibigan din kita. Tiningnan niya ako na para bang humihingi siya ng basbas sa akin. Nakita ko naman ang sinseridad ni Lester. Wala naman akong karapatan kay Casey. Best friend lang naman ako. Tumango na lamang ako. Kinabukasan, inayan niya si Casey sa plaza. Nagpasama pa sa akin dahil kinakabahan daw siya. Tumawa pa siya, kabado, at paulit-ulit inayos ang buhok. Iniwan ko silang dalawa. Naglakad lang akong mag-isa pauwi na para bang may mabigat na bato sa bulsa ko. Pagkatapos ng date nila ni Lester, imbes na sa bahay nila pumunta si Casey, ay nandito siya sa bahay namin. Nilapagan ko siya ng juice sa tapat niya. Kamusta ang date? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Ayos lang. Tara, maglaro tayo ng PlayStation. Tatalunin kita sa Tekken. Sabayaan niya na maglaro para baguhin ang usapan. Pinagbigyan ko na lang siya.
Ayoko rin kasing masaktan. Mas okay na ito kasi masosolo ko si Casey. Isang hapon, narinig ko silang nag-uusap sa may music room. Nanatili ako sa may labas. Sinadya kong makinig sa kanila muna. Lester, wag na. Mahinang saad ni Casey. Bakit? Ayaw mo ba talaga sa akin? Hindi sa ganon. Mahirap lang ipaliwanag. Pumasok ako at nagkunwaring hindi ko sila naririnig. Alam ko na ang nangyari kahit hindi man nila sabihin pa sa akin. Nagkunwari silang okay. Ngumiti pa si Casey pero mapait na ngiti iyon. Kilala ko siya. Mga bata pa lang kami ay magkasama na kami ni Casey. Lumipas ang mga buwan, hindi na nangulit pa si Lester kay Casey. Hindi ko na rin inalam ang kanilang usapan. Nakikita ko naman na muling bumalik kami sa dati na chill lang at masaya. Pero may napansin ako kay Casey, mga bagay na binaliwala ko. Madalas siyang hinihingal kahit kaunting lakad lang. May iniinom rin siyang gamot na hindi niya sinasabi kung para saan. At nang hindi niya pagsama ng field trip namin, kahit kaya naman niyang magbayad. Ang arte mo. Biro ko. Ako na magbayad. Gusto mo? Huwag na. Gusto kong mamiss niyo ako kahit isang araw lang. Hindi na ako sasama. Saad ni Lester. Gagi kayo. Magpapamiss nga ako eh. Sumama na kayo. Kaya niyo na yan. Malalaki na kayo at tuli na. Natatawang saad niya. Grade 11 kami nang unang beses siyang ma-ospital. Sabi nila, dehydration lang daw. Pero isang linggo siyang hindi pumasok. Dinalhan namin siya ni Lester ng fruits sa bahay. Naabutan namin siyang nakaupo sa kama, nakangiti na parang bumisita kami sa birthday niya. Drama niyo ah, buhay pa ako oh. Nakita ko ang braso niyang may maliit na pasa mula sa dextrose. Nakita ko rin kung paano siya tingnan ni Tita Lauren na para bang bawat segundo ay mahalaga. Pagka-uwi namin, walang nagsalita. Si Lester ang unang bumasag ng katahimikan. Tay, may hindi sinasabi si Cass. Tumango lang ako. Ramdam ko rin na parang may mali. Dumating ang JS prom night. Si Lester ang escort niya. Ako ang photographer ko no. Nakasuot si Casey ng puting dress na hiniram sa pinsan niya na si Ate Shelo. Ang ganda mo. Sabi ko habang inaayusan ang buhok niya. Siyempre naman. Susulitin ko na to, no? Sulitin? Wala. Picturean mo na ako, Tyrone. Sa gitna ng gym, para siyang isang ilaw. Talagang napakaganda niya. Nakita ko naman na napahawak siya sa kanyang dibdib. Saglit lang yon pero muling ngumiti sa akin. Nagtama ang mga mata namin. Takot ang namuo sa akin. At doon na ako napaisip na parang may mali talaga sa kanya. Isang gabi ay pumunta siya sa amin. Tyrone, samahan mo ako sa bubong. Doon kami madalas magkwentuhan noong mga bata pa kami. Umupo siya sa aking tabi, dala ang maliit na notebook. May sekreto ako. Tungkol kay Lester? Biro ko, umiling siya at ngumiti. Hindi, may sakit ako. Matagal na. Parang may humila sa akin, pababa ng bubong. Nanlamig ang buo kong katawan sa narinig. Pero okay lang ako ngayon. Huwag kang iiyak dyan ah. Malala ba yung sakit mo? Tanong ko ng buong tapang. Hinanda ko na rin ang sarili ko sa isasagot niya. Tumango lang siya.
Hindi ko napigilan ang luha ko na bumabagsak na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Kasi ayokong maging malungkot ka. Kilala kita, Tyrone. Ayan o, umiiyak ka na. Gusto ko kasi normal lang. Gusto ko maalala niyo ako na masaya. Alam mo naman na ayoko ng drama, di ba? Hinawakan niya ang kamay ko. Tyrone, kapag dumating yung araw na mapagod ako, huwag niyo kong gawing dahilan na para masira kayo ni Lester. Malalaki na kayo at tuli na. Nagangising sambit niya, pero nangingilid ang mga luha niya. Nakakainis ka. Mahal kita, Casey. Sabi ko kahit nanginginig ang boses ko. Temporary lang to, Tay. Pero yung pagkakaibigan natin, hindi. Mahal din kita. Nagyakapan kami. Yakap na parang ayoko na siyang pakawalan. Hindi na siya nakaakyat ng grade 12. Iyon na ang huling kita namin at labas-pasok na siya sa ospital. May sinusulat kaming kantang 3. Tinapos ko ang kantang iyon. Ikaw ang paborito kong saglit sa mundo. Kislap na hiniram lang, hindi naging buo. Sa bawat ingat ka na hindi ko nasabi, sa puso kong umiiyak, natutong manatili. Kung hanggang dito na lang ang kaya ng tayo, mamimiss kita. Sa puso ko mamahalin kita, iingatan kita, hanggang sa muli. Dumating ang araw. Nanilisan kami ni Casey. Walang oras na hindi ako umiiyak. Hanggang sa burol, umiiyak ako. Sa burol ay puno ng bulaklak na puti. Kumanta ang music club ng kantang sinulat ko. Sa tapat namin, naroon ang gitara niyang nakasandal sa monoblock chair. Lumapit sa akin si Tita Loren matapos naming kumanta. Iniabot sa akin ang notebook na laging dala ni Casey. Para sa'yo raw yan, Tyrone. Binuksan ko yon matapos mailibing si Casey. Puno iyon ng original composition songs. May mga pictures pa naming 3. Pati noong mga bata pa lang kaming 2, nang kaming 2 lang. Maging ang kuha ko sa kanya noong prom night. Hinaplos ko ito. Sa pinakadulo ng pahina, may nakasulat. Tay, salamat. Kasi ikaw ang una kong kaibigan. Kapag natatakot ako, iniisip ko lang na naroon ka sa tabi ko. Okay na ako. Lester, pasensya na kung hindi kita nasagot. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil ayokong mag-iwan ng taong masasaktan. Sa inyong 2, huwag kayong magkakalayo Kayo ang pinakamagandang nangyari sa 17 years ko. Mahal ko kayong 2 hanggang sa muli nating pagkikita. Casey. Umiyak ako sa buong magdamag na ang tanging iniisip ay si Casey. Lumipas ang mga taon. Nananatili pa rin si Casey sa puso ko. Ang mga taon ay mabagal na umusad para sa akin. Pero tumayo pa rin ako at nagpatuloy sa buhay. Naging music teacher si Lester. May sarili na ring pamilya. Ako, nagtayo ng maliit na recording studio na pangarap noon ni Casey. Tuwing Sabado ay nagkikita kami ni Lester sa covered court na pininturahan na. Iba na ang mga batang tumatambay. Pre, ninong ka. Inabutan niya ako ng imbitasyon. Kinuha ko naman ang imbitasyon. Ngumiti ako kasi pinangalan ni Lester sa anak niya ay Cassandra.
Hindi tumigil ang oras para sa amin. Pero kapag tinutugtog namin ang mga komposisyon ni Casey, parang muli kaming nagiging tatlo dahil sa mga kantang likha niya. May mga tao talaga na hindi kailangang magtagal para maging habang buhay. Pero may mga tao na magtuturo sa atin kung paanong maging maganda na mabuhay at manatili sa puso at alaala natin. 17 ka pa rin sa alaala namin. Ito ang awit para sa iyo, Casey. Hanggang sa muling pagkikita natin, diyan sa kabilang buhay. Muli, ako si Tyrone at ito ang aking Confession Diary.